Natapos na ni Samantha ang 4 na silid. Si isang palapag ay 2 lang ang room girl na naka-assign. Sila ni Angelica ang magkasama sa 5th floor. At nasa 5th floor din ang stock room na madalas tambayan nilang mga staff kapag tapos na sila sa paglilinis. Hoy Samantha! Tinawag siya ni Rita. Matangkad at malaking babae si Rita. Hanggang leeg lang ni Rita si Samantha. Siya kasi ang maliit sa kanilang lahat. O bakit? I-pull out mo yung room 6. Kinakalikot pa ni Rita ang kuko. Yung room 6 ay sa palapag yun ni Rita. Kapag nandyan siya, inanguutos itong si Rita sa kanya. Ha? May lilinisan pa ako dito sa palapag namin na Rita eh. Mamaya na lang siguro. Nagkamot siya ng ulo. Paano niya ba kasi pagsasabayan yung paglilinis sa 2 silid? Kailangan ngayon na. Ano ba? Gagamitin na ngayon yun. Bulyaw ni Rita. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Bigla-bigla na lang kasi naninigaw itong si Rita. Bakit ba ayaw siyang intindihin ng babaeng ito? Aba, ang kapal mo naman Rita. Biglang sumulpot si Angelica. Katatapos lang nito sa paglilinis sa kabilang silid. Namewang si Rita. Halatang papalag din si Angelica. Parang sino ka kung mag-utos ah? Sino ka ba dito? Isusumbong kita sa manager, makikita mo. Biglang namutla si Rita at kagad na kinuha ang trolley para magtungo sa elevator. Ano ka ba? Bakit ka ba nakikinig sa bruha na yon? Siya naman ang nilingon ni Angelica, napayuko na lang siya. Ayaw niya lang ng gulo. Matagal na si Rita at Angelica sa trabahong ito. Siya, kaumpisan niya pa lang. Pang 1 linggo niya pa lang dito, ayaw niya mapag-initan. Kaya gagawin niya lahat para mapakisamahan ng maayos sa lahat ng katrabaho. May anak siya, yun ang priority niya at baka wala siyang maipakain sa anak kapag nawala na siya ng trabaho. Ako nasa huling silid, marami ka nang nalinisan. Mag-relax ka na rin dyan. Huwag mo sagarin ang katawan mo, may batang umaasa sa'yo, ani ni Angelica. Nahihiya siya pero tama to. Kanina niya pa talaga gustong umupo. Simula nang magkaumpisa siya sa trabaho, ay madalas na siyang maagang pumasok. Siyang nagmamop sa buong 6th floor kada umaga. Nakakapagod pero kinakaya niya at binibigyan niya ng importansya ang trabaho dahil sa anak niyang si Marco. At isa pa'y first time niya rin na makapagtrabaho sa ganito. Kaya't napakasaya niya, ng break time na at oras na sa pagkain ay pumili na kagad sila na Angelica sa baba. May dala siyang baunan parati. O ano, konti na naman ang kakainin mo? Napansin ni Angelica ang hinihiwalay niyang ulam sa kanin na inilagay ng cook kanina sa baunan niya. Ngumiti siya sa kaibigan. Busog na ako dito. Tinuro niyang kanin na nadumihan lang ng konting sauce ng ulam na inilagay sa lagayan niya kanina. Ayos na yun, may lasa na ng konting kanin niya. Dadali niya sa anak niya yun, yun ang uulamin ni Marco kapag nakauwi na siya. Siguradong magugustuhan ng anak niya ang ulam na ito. Di baling wala siyang ulam araw-araw, ayos na sa kanya ang kanin. Grabe, bilib na talaga ako sa pagiging mapagmahal mong ina. Masyado mong mahal ang anak mo. Para kang si mama, ani ni Angelica. Ngumiti lang siya at kinain ng kanin saka uminom ng tubig. Magnanakaw ng pagkain ka mo. Biglang singit ni Rita sa likuran. Sinaman ito ng tingin ni Angelica. Hindi niya napinansin ang komento ni Rita. Pero sa loob-loob niya, napapatanong siya sa sarili. Pagnanakaw bang tawag dito sa ginagawa niya? Ibinibigay naman niya ang hotel ng pagkain. Hindi ba? Kaya paano matatawag na nakaw ito? Patay gutom. Pabulong na dugtong pa ni Rita. Umupo sa malayong upuan si Rita kasama ang mga kaibigan nito. Wala naman siyang ginagawa kay Rita. Hindi niya maintindihan kung bakit pinag-iinitan siya nito. Bruha talaga. Kalbuhin kita dyan eh, bumulong-bulong si Angelica. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain at tahimik ni tinabi pa rin ang ulam na bibigay niya sa anak. Pagkatapos nila sa break ay biglang lumapit ang manager nila. Medyo nagulat sila ni Angelica kasi sila kagad ang nilapitan ng manager. Kung tapos na kayo sa 5th floor, pakisunod ang VVIP. Gagamitin ni boss ngayon. As in now na talaga. Napabulala si Angelica habang wala naman siyang idea sa nangyayari. Kunin mo ang trolley sa baba, ako na magpupull out ng mga old stock na gamit sa silid ng VVIP. Natataranta si Angelica nang utusan siya. Oo, sige. Agaran siyang tumalima upang magtungo sa stock room. Sumakay agad siya ng elevator at sa elevator din ulit siya sumakay ng paakyat na sa VVIP floor. Ang buong top floor ay ang VVIP floor. Ayon sa nalaman niya, may naabutan siyang 3 lalaki naka all black suit pagkabukas ng elevator. Parehong naka black face mask. Agad na dumakong tingin ng 3 sa kanya, lalo ng lalaking nasa unahan.
Excuse me po, aniya sabay pasok ng malaking service trolley. Sa susunod, ang elevator ng staff ang gamitin mo. This elevator is not for the staff. Isang barito ng boses ang pumailan lang, galing sa lalaking nasa harap ang boses. Napaisip siya, oo nga pala, nasabi na ni Angelica na dapat niyang gamitin ang isang elevator at hindi ang elevator na to. Pero nagmamadali kasi siya, parating punong elevator ng mga hotel staff. Matatagalan siya kapag yun ang ginamit niya. Sorry po, hindi na mauulit, pahiya siyang yumuko. Gusto niyang pindutin ang top floor button pero natatakot na siyang kumilos matapos magsalita ng lalaki. At ang worst ay napagsabihan pa siya. Sana lang ay bumaba ng 3 para makapindot na siya, pero hindi pa rin bumababa ang 3. Kinakabahan na siya, baka bigla na lang bumalik pababa ang elevator kasi hindi niya napindot. Baka mas lalo lang siya matagalan. Magagalit si Angelica kapag na-late siya. Kinakabahan na tuloy siya ngayon. What floor? Gulat na napatingin siya sa lalaki, tulala siya at hindi kagad nakapagsalita. Anong floor daw, sabi ni boss? Nagsalita na rin ang lalaking malaking katawan sa likod. Natataranta na kagad siyang sumagot. VIP po sir, salamat po. Ang tinawag na boss na lalaki sa likod ang siyang pumindot sa buton ng VVIP. Salamat po, ulit niya sabay bow ng slide. Nang tumunog ang elevator at dumating na sa VVIP floor ay kagad ding bumukas ang pinto nito. Pagkabukasan nagulat siya na makitang 6 na nakahilerang mga room staff sa labas ng elevator. Nakita niya si Angelica na kasama ng 6 na staff. Namimilog ang mga mata ni Angelica na makita siya at parang may ginawa siyang kasalanang kagulat-gulat base sa reaksyon ng kaibigan. Agad siyang lumabas ng elevator at nagtataka na lumapit kay Angelica na ngayon ay gulat na gulat pa rin na nakita siyang lumabas ng elevator. Sorry ha, nagamit ko yung elevator. Nagmamadali kasi ako, akala ko walang guest sa loob. Aniya kay Angelica na hindi pa rin makapagsalita. Napatingin siya sa 3 lalaking lumabas ng elevator. Dumaan ito sa harap nilang lahat. Dito rin pala ang tungo ng mga to. Akala niya sa ibang floor ang tungo ng 3. May kakaibang aura siyang napansin habang naglalakad sa harap nila. Ang lalaking nasa unahan, kakaiba na hindi niya maintindihan at hindi ma-explain. Matangkad dito, malaki ang pangangatawan, kapansin-pansin ng malagong kilay at ganda ng mga mata. Napaisip siya, parang artista at modelong tindig na lalaki. Dinagdagan ng kaalamang boss ang tawag dito ng 2 lalaking nakasunod dito at nasa VVIP ang lalaki. Ibig sabihin ay hindi talaga to basta-bastang tao. Nang tuluyan ng nakadaan ng 3 kagad siyang hinarap ni Angelica, hinampas siya bigla sa balikat. Aray Angelica! Napahawak siya sa brasong nasaktan. Ang tanga-tanga mo! Napanguso siya sa narinig mula sa kaibigan, halatang iritadong kaibigan niya. Grabe, sa lahat ng ginawa mo itong pinakatanga Samantha. Diyos ko naman! Napasa po si Angelica sa noo dahil sa frustration. Sorry na, nagmamadali talaga ako kanina. O tapos, nakaabot ka ba? Tapos na kami dito sa kakanakaakyat at kasabay mo pa talaga ang... Hindi na pinagpatuloy ni Angelica ang sasabihin dahil sa inis. Sinusuyo niyang kaibigan hanggang sa nakababa na sila. Halos ayaw siyang kausapin ni Angelica. Ayaw pa rin siyang kausapin ni Angelica kahit sa kantin. Tinatabi niya na naman ang ulam niya nang biglang padarag na nilagay na kaibigan ng ulam nito sa baunan niya. Angelica! Nagtataka siyang tinignan ng kaibigan. Kainin mo yan, asikasuhin mo sarili mo. Wala ka ibang puhunan dito kung hindi katawan mo lang. Nakagat niyang ibabang labi at parang gustong maiyak. Kahit galit ang babae ay concern pa rin ito sa kanya. Salamat, sorry kanina Angel. Inirapan niya to. Huwag kang tatanga-tanga ulit. Ayoko matanggal ka dito dahil may anak at kailangan mo tong trabaho. Kakaumpisa mo pa lang kaya please lang, mag-ingat ka na ulit. Sorry talaga Angel. Bumuntong hiningang kaibigan. Ay, sana lang walang reklamong dumating sa manager bukas. Sa lahat na nakasabay mo ay ang may-ari ng hotel pa talaga. Namilog ang mata niya sa narinig. Ha? Iritadong nilingon siya ni Angelica. Oo, may-ari ng hotel ang kasabay mo kanina. Natulala siya. Mapapagalitan ba siya o baka mapatalsik pa? Sinisikap niyang wag malit at sobrang aga niyang mag-in araw-araw dahil natakot siyang baka matanggal siya. Tapos yung tungkol lang pala sa elevator ang magpapahamak sa kanya. Tama nga si Angelica, ang tanga-tanga niya talaga. Dapat sumunod lang siya sa mga utos ng kaibigan. Sana nakinig na lang siya. Hindi bali nang mahuli siya, napapailing si Angel sa tuwing magkakasalubong sila.
Problemadong mukhang nakapaskil parati sa kanya habang nagtatrabaho. Sana man lang umabot siya ng kinsenas para may makuha naman siya kahit konti sa pinagsikapan niya. Para may magamit pa siyang pera kapag nag-apply siya sa iba. Patay kang bata ka, may kasalanan ka pala, humalakak si Rita nang magkita sila. Sobrang tuwa pa ni Rita na nabalitaan tungkol sa nangyari kahapon. Eto malamang ang unang bubunghalit ng tawa kapag napatalsik na siya mamaya. Panay na lang ang lingon niya sa gawin ng manager nila tuwing bababa siya para ihatid ang laundry sa laundry house sa baba. Hindi rin siya makakain ng maayos noong break time. Pinagdarasal niya na lang na sana hindi na ulit siya papalpak ngayon. Tahimik na nagkakape si ate ko sa may poolside, sa likod yung hotel na yon. Pabalik-balik siyang nagdadive mula sa kabilang side. Tumunog ang phone niya na makaahon siya. Pinasadahan niya ng daliri ang basang buhok at pinindot ang phone para masagot. May babaeng panay sulyap sa gawin niya kanina pa. The girl is wearing a red thong and a lacy bra, with a bronze skin color and towering height. Pang-modelo ang dating. Kung ibang lalaki baka na-hypnotismo na siya, pero siya si Ate Cosmundihar. Girls kneels for him, not him. Ang mga ganitong ganda at karisma hindi na bago sa kanya. Hindi niya na maramdaman ang excitement sa usapang pagtatalik. Boss, sumakay na ng eroplano via New York ang target natin. Balitan tauhan niya sa kanya, umigting ang panga niya sa narinig. How about your men? Nakasunod na siya, boss. Isa na sila ng eroplano sinasakyan ngayon. Sumisimsim siya ng kape niya bago nagsalita. Pasabugi ng eroplano. Pero may mga madadami, boss. Do I have to care? Putol niya sa natamiming tauhan niya. Make sure na mababalitaan ko mamaya sa TV ang pagsabog. Ibinaba niya ang phone at nagpatuloy sa pagsimsim ng kape. Bakit ba tila nanibago pa rin ang tauhan niyang iyon? Hindi pa ba sanay ang mga to? Ganun na siya dati pa. Napansin niyang babaeng panisulyap sa gawin niya. Sumenya siya gamit ng kamay at kagad sumulpot sa gilid niyang tauhan niya. Give that girl a shit. She need that. Tinuro niyang pagpapapansin ng babae. Napalunok ang tauhan niya pero halatang gustong-gusto rin gawin ang inuutos niya. Halata sa mukha ng babaeng excitement. Dahil inakalang siya ang gagamit dito. Not him but his bodyguard. Pagod siya ngayon kaya hindi niya mapagbibigyan ang kahit na sinong lalapit sa kanya. Umupo na siya sa sun lounge nang mapansin ng maliit na babaeng tila nagmukha ng pagong dahil sa binubuhat ng mga labahin sa likuran. Paano niya makakalimutan ang itsura ng babaeng ito? Ito lang naman ng babaeng kauna-unahang nandedma sa kanya sa elevator. Ang babaeng mahilig gumamit ng guest elevator at ilang beses niya nang nakita. Napatingin siya sa fire exit ng hagdan. Halatang doon duman ng babae imbis na sa likuran. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang natawa ng mahina. Kung spy man ng babaeng ito, ay mukhang napahirapan ito ng gusto dahil sa assignment nito. Pero mukhang hardworking naman at napapanindigan ang pagiging kunwaring room girl. Nag-e-enjoy siya sa panunood. Samantha, biglang namutawi sa bibig niya ang pangalan ng babae. Nabasa niya ang name tag nito sa damit nung magkasabay sila sa elevator. Sounds all for a cute girl like her. Lalapit ka rin sa akin, may kasaguraduhan sa boses niya. Sinundan niya ng tingin ng babae hanggang sa narating nga nito ang laundry house. Hinatid niya ito ng tingin hanggang sa umakyat ulit ang babae sa fire exit. Nakahinga ng maluwag si Samantha. Nang umabot ng out sa trabaho at hindi pa rin siya pinapatawag ng manager. Hindi niya alam kung naireklamo na siya ng may-ari. Sana naman makalimutan na yan ng owner. Dumating ang pangalawang payroll nila mula noong unang pasahod. May matatanggap na rin siya. Isang buwan at ang bilis ng panahon ay hindi na mamalay nakakatanggap na siya. Nang unang sahod niya, itong pinakamalaking perang mahawakan niya. Sus, 2K lang tatanggapin ko. Yang 2K, itabi mo yan. At hindi gaya gumala na rin kayo ng anak mo. Aba, day off mo ngayon. Bukas balik trabaho na naman ulit. Ani Nanay Sonia. Hindi niya akalaing hindi tinanggap ni Nanay Sonia ang buong 4K na buwan ng sahod niya dito para sa pagbabantay kay Marco. May pangbayad pa siya sa bahay at pagkain nila. May panggala pa. Sumama sila kay Angelica sa day off niya. Mas gamay ni Angel ang lugar at mas nag-e-enjoy sila kung may kasama silang may alam sa pupuntahan nila. Nabilhan niya rin sa wakas ang anak niya ng laruang sasakyan. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makitang mangha sa mga mata ng kanyang anak habang hawak sa kamay ang kauna-unahang laruan nito. Sa susunod, bibigyan kita ng mas maganda pa dito. Sa ngayon ito na muna ha. Hinimas niya ang ulo ng anak na hindi matanggal ang mata sa laruang hawak. Pumasok sila sa kilalang fast food chain. Kumain ng mga pagkain hindi nakain ng anak niya noong nasa bundok pa lang sila at kapos pa lang sila sa pera.
Ngayon, pwede niya nang bilhin ng anumang gustuhin na anak at para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib, ang gaan sa kanyang pakiramdam. Kumakain sila ng fries ni Angelica habang tinatanaw nila si Marco na pinapatakbo ang laruang sasakyan sa sahig ng mall. Alam mo Samantha, parang pamilyar yung mukha ng anak mo, biglang naisitinig ni Angelica. Ha? Anong pamilyar? Para kasing nakita ko na yung kamukha niya. Saglit na nag-isip si Angel, napangiwi ito't napapailing. Imposible naman yun. Malayong agwat yun ng lalaki yun. Mahirap maabot yun kaya imposible talaga. Kunod nung pinagmasdan niya lang si Angel. Hindi niya rin maintindihan kung anong pinagsasabi nitong kaibigan niya. Hindi naman common ang features ni Marco pero nakapagtataka talaga na magkapareho sila na itsura. Sino bang tinutukoy mo Angel? Parang kinakausap lang ni Angelica ang sarili. Nandyan naman siya pero pinili pang kausapin ng hangin kaysa siya kang harapin. Wala, wag mo nang isipin yun. Nag-overthink lang siguro ako. Nag-change topic na rin kagad ng kaibigan niya. Napansin niyang tumakbo papunta sa kanya si Marco, nakangisi na habang hawak ang toy truck sa kabilang kamay. Mama! Niyakap niya ito at hinalikan sa noo, pinagmasdan niyang mukha ng anak. Lahat ng features mula sa mata hanggang sa bibig, nakuha lahat ng bata sa ama. Walang pinagkaibang itsura sa ama nito, kaya kung sino man na namumukha ng kaibigan niya sa anak niya, ay imposible talaga. Dahil ang ama ng bata ay mahirap maabot at napakahirap lapitan. Imposibleng makaharap nito ang isang Atticus Mondiar. Pagod na pagod si Marco nang umuwi, tulog kaagad ang bata nang makauwi. Pero yakap nito sa kabilang brasong kanina pa nilalaro na toy truck. Sa kabila ng pait na sinapit niya sa kapatid niya ay may mga taong nandyan para gabayan siya. Hindi siya pinagkaitan ng tulong at pagmamahal mula sa itaas. Kung sino pa yung mga taong hindi niya kaano-ano ay ito pang tutulong sa kanya sa oras ng gipit na siya. Samantalang ang pinakamamahal niyang kapatid ay siya pang nagpahamak sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay pinagdarasal niya sana bumalik ng katinuan ng kapatid niya. Gusto niya nang buuhin ang pamilya niya kasama si Artea. Gusto niyang ibalik ang lahat-lahat sa dati. Kinabukasan ay balik trabaho na ulit, medyo maganang araw niya kahit na medyo dagsa ng guest sa araw na yon. Pagod na siya pero masaya pa rin. Dumaan na lamang siya sa elevator ngunit hindi na sumagi sa isip niyang sumakay sa guest elevator. Buti naman, ani ni Angelica. Nang mapansin na nilampasan niya ang elevator. Magkasabay silang tutungo na ngayon paakyat sa 5th floor. At habang padaan sila sa guest elevator, ay tila nag-slow mo ang lahat. Dahil habang papasara ang guest elevator ay unti-unting natatakpan ng pinto ang itsura ng binata na seryosong nakatayo sa loob ng elevator. Tila nabato siya sa kinatatayuan nang makitang itsura ng lalaki matagal niya nang iniiwasan. Si Atticus Mundihar? Hindi, naiusal niya sa kawalan. Samantha, kunot ang noo ni Angel nang balingan si Samantha sa likuran. Wag na kasi dyan sa elevator na yan, baliw ka talaga. At hinila ni Angelica ang wala sa sariling si Samantha. Inakala ng kaibigan niya na balak niya na namang sumakay sa elevator ng mga guest. Pero hindi. At hindi niya yun gagawin. Hindi siya lalapit kay Atticus. Pero bakit nga ba nandito ang lalaki? Sana lang ay hindi ito totoo.